Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang araw sa inyo mga kabiyahe. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako naman ang inyong kabiyahe, Buddy Robby. At ito ang My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ayan partner, no, bago tayo magsimula sa ating episode ngayon, ay nais ko lamang batiin ang bumubuo ng My TV6. Biyahe tayo sa pangunguna ni Director Christopher Sanji, ang aming TV6 admin, si Maylene Roselion, ang aming program manager, si Pets Oka, ang aming mga marketing staff na magagaling yan, si Ron Cadavedo at Micah Alviar. At ang aming videographer na si John Valencia at Mark Kalima. At hindi naman nagpapauli dyan ang aming piloto na si Celso Gacos. Ayan, yan yung mga kasama natin sa araw-araw nating ginagawa na pagbisita or pag-feature sa mga small businesses. So ngayon partner, no, bago tayo dumako sa ating pinuntahan na ngayon na sa Landanan Kitchenette, ay nais ko lamang balikan kung ano bang episode, kung anong nakaraang experience natin sa Joy's Puto Cake. So Yes. first partner, ano ba yung naging experience mo sa Joy's Puto Cake? So sa Joy's Puto Cake, nagulat ako kasi laki pala ng servings niya talaga. And sobrang lambot niya, sobrang fluffy. At actually parang hindi siya puto eh. Parang siya talagang chiffon cake. Yes. At saka ang gusto ko doon kasi ang dami niyang variety of Oo, flavors. ang dami mong pagpipilian. Hindi lang original, marami rin mga pineapple, strawberry. Yes. Mga ganon. Saka partner, matatandaan mo doon, talagang kahit anong event, pwede mong orderin ang kanilang Joy's Puto Cake. Saka talagang matatandaan mo doon, dun kung saan sila sumikat, doon po sa original nila na may cheese. Talagang yung pagkaano nila ay hindi tinipid. At saka laman talaga siya ng pagkainan ng at saka hindi siya mawawala sa kasi mostly sa Laguna. Hindi mo talaga siya makikita mo talaga siya sa mga pagkainan. Oo, hindi mahuhuli dyan ng puto. Laging ka-partner yan ng spaghetti, pancit. So, sa usaping spaghetti at pancit, meron din po ang Joy's Puto Cake na ina-offer po sa mga gusto po mag-order po sa kanila ng pancit, spaghetti. Kung gusto niyo po ng mga pasalubong, meron din po sila mga crinkles or gusto mo magkape. Kasi ang Meron puto din cake sila. nila ay saktong-sakto lang po sa kanilang mga kape. Ayan. At saka nagda-deliver sila. Oo. Kahit gaano kalayo, nila yan. Tsaka ang Joy's Puto Cake guys, talagang sulit na sulit kasi sa sobrang tagal na po ng Joy's Puto Cake, talagang quality ang kanilang mga gawa. Yes. Talagang ilang branches na rin meron si Joy's Puto Cake. Siguro partner, bago etong mga sinasabi natin ay ipakita na lang din natin Yes. sa ating mga manonood. Panoorin niyo po ang aming episode na Joy's Puto Cake. At magbabalik po ang aming programa, My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi.
inyo mga kabiyahe. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At ako naman ang inyong kabiyahe buddy Robby. At ito ang My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ayan partner, no, kanina yung nabanggit ko na yung nakaraang episode natin ang Joy's Photo Cake. So ngayong araw ay nandito ngayon tayo sa Salandanan Kitchenette. O tapos ngayon ay makakasama natin ang owner ng Salandanan Kitchenette na si Sir Dennis. Sir Dennis, pati muna kayo sa ating manonood. Magandang araw mga kabiyahe. Ayan po. No? So, Sir Dennis, bago tayo mag-start po sa inyong business na Salandanan Kitchenette, ano po ba yung pinagkakaabalahan niyo po? Pwede niyo po ba kwentuhan? Bago ako mag-umpisa sa aking negosyo, dati akong banda, lead guitarist ako ng banda. So, na-sideline din ako bilang computer technician. Nagawa ko ng mga PC sa mga computer shop. Saka, naging empleyado rin ako ng Royal Cable. For 5 months yun, naging ahente po ako ng Royal Cable. Talagang napakaliit na mundo. Talagang naka-experience din si Sir Dennis na makatrabaho din tayo sa Royal Royal Cable. Napakaganda dyan sa Royal Cable. At saka yung from scratch siya nag-start. From lead guitarist, tapos siya sa mga PC, tapos Royal Cable. Ang dami ng pinagdaanan ni Sir Dennis. So ano naman po yung Sir Dennis? Ano yung pagkakaiba? Kasi dati kayo yung nagtatrabaho para sa iba. Ngayon po ay kayo na po yung nag-handle ng business. Ano po yung pakiramdam po nun? Parehas namang mahirap talaga. Pero iba yung ikaw yung may hawak ng negosyo mo. Kasi nararamdaman mo, ang dami mong natutulungan tao. Yes. Sa totoo. Oo nga. Kasi yung mga nagiging kasama mo dito sa negosyong to, nakikita mo, umuunlad din sila. Natutulungan mo din sila. Yes. Ayun ang magkaiba talaga. Oo, tama yun. Kasi kung hindi man lang empleyado, ang touring na rin ni Sir dito. Siyempre, Parang pamilya na din. na rin. May mga pamilya din yan na tinutulungan ni Sir. Na parang sila na rin yung nakakatulong para sa buhay ng mga empleyado niya. So, proceed naman po tayo. Bakit, pwede niyo po ba kaming kwentuhan? Paano po kayo nagsimula sa Salandanan Kitchenette? So, nung time na gusto ko magnegosyo, wala akong pera eh. Ginawa ko, umutang ako sa 5-6. Worth 5,000 lang naman. So, nagsimula ako sa isang kalderong dinugan. Isang kalderong dinugan hanggang sa naging 2 kaldero, 3. Alam mo yung nagustuhan ng mga tao dito sa San Antonio. Kaya siya lumago. Napalago ko siya 11 years ago, isang kaldero lang. Ngayon, 13. 12 hanggang 13 kalderos araw-araw. Tapos po nung nagsimula po ba kayo ay may pwesto na po ba kayo nun or parang naglalako-lako po? Ay, hindi. Stall lang na maliit na nasa stall labas. Kumbaga, pinapasok ko tuwing gabi, inilalabas ko tuwing umaga. Doon, pag magtitinda na, saka kami maglalabas ng stall, saka paninda. Dinugan lang ng time na yon. Parang lang talaga, special for dinuguan lang talaga. Oo, Timano. So, sir, paano naman, saan po kayo natuto na magluto po ng dinuguan? Yung mga tiyahin ko at nanay ko, talagang masarap magluto. Kasi wala pang dinugan noon. Itong tindahan na to, existing na rin naman to. Wala pang Salandanan Kitchenette. So, nagbebenta na nanay ko ng pansit, tikoy, bibingka, Mga kakanin. mga gano'ng kakanin. Kaya, syempre, maalam magluto. Ako, wala naman talaga ako hilig magluto. Nakikita ko lang, naamoy ko pag nagluluto. So, kada daan ko, pag naamoy mo, nakita mo, tumatanim sa isip ko, ganun pala magluto. Sa katuro nila, kalinisan. Yes. Number 1 yun. Oo, kasi yan ang babalik-balikan din sa'yo ng, Oo. ng mga tao. Hindi lang, syempre, yung lasa, syempre, kailangan yung quality na may kalinisan ka dyan. Yung, kung ano yung unang sinimulan mo doon sa pagluluto mo, kailangan yun pa rin. Consistent ka pa rin sa... Pati sa lasa, consistent ka dapat. Panauna natikman, yun na hanggang huli. Yes. At saka po, ba't po dinugan po kayo nag-start? Parang nag-stay po kayo sa dinugan. Ano po ba yung specialty nyo? Ganun. Ang Salandanan Kitchenette ay nakilala talaga sa dinugan. So, unang kaldero, nasarapan ng mga tiga San Antonio hanggang sa dumami ng dumami, doon tayo nakilala. Wala pang social media. Nag-aabang na ang mga tao dyan sa labas pag ilalabas na ang dinuguan namin. Oo, kasi natatandaan ko rin kasi nadaan-daan din naman ako dito. Hindi kasi ako mahilig sa dinuguan. Pero
makikita mo yung ano dito, partner, yung cart lang nila. Oo, Yes. tama, card lang. Cart lang yun. Pero Stall namin. yung pila niya talagang napakahaba. Talagang Oo. tinatangkilik yung dinuguan ng pizza no, sa landanan kitchener. So Galing. ngayon, sir, ano po yung unti-unti niyo pong improvement po sa landanan kitchener? Siyempre, yung pwesto natin, number one. Kailangan masyado siyang, parang tawag dito. Pleasing. Pleasing sa mga tao. Yes. Pagpupunta, kalinisan, number one yun, minemaintain natin. Yung lasa ng produkto natin, at kailangan na i-enhance pa natin kung paano natin pasasarapin. Isip pa tayo ng ibang menus, paano ba maganda yung babagay sa landanan ng kitchener. Oo. Yun lang naman, yung mga ano natin. Makikita mo din talaga, partner, pagpasok mo pa lang talagang bubungad na sa inyo. Ang produkto po ng Salandanan Kitchener, talagang napakadami. Talagang dati talagang kaldero lang na nasa kariton. Ngayon talagang makikita mo marami na na. talagang umangat. Umangat lang. oo. Umangat talaga ang Salandanan. So, Unti-unti yun, ma'am. Hindi yung ganun Oo. kadali. Dahan-dahan. Talagang tayo dumaan sa proseso. From- Hindi tayo isang ganyan, biglang ganon. Yes. kasi Doon ka talaga talagang magsa-start. dumaan sila sa umpisa, no, walang-wala. Pero, syempre, tinangkilik sila. Doon sa isang kaldero po, sino po yung unang pinagtigip niyo po ng dinuguan niyo po? Ang una ko pinatikim na dinugang ko, sa totoo lang, nanay ko. Mm. Masarap. Kasi unang timpla ko ng dinugaan, tinuruan ako ng pisang ko. Konti lang naman. Si Ate Marilu, shoutout nga pala Ate Marilu. So, family recipe talaga Oo. siya. First day yon. Second day, ako na nagluto. Unang luto ko, masyado mapula. Saka kortado. Yung dinuga para mabuhangin yon yung kortado. Saka mapula. Ibig sabihin, medyo hilaw pa yung dugo. Ngayon, pinatikim ko sa nanay ko, okay naman daw yung lasa. Yung texture lang. Saka yung kulay. Yes. Yan yung yun ang pinakamahalaga sa dinugan eh. Opo. Kailangan walang lansa, maitim, medyo malapot. Yes. Hindi naman sobrang lapot, pangit din naman pag sobrang lapot. Yung may konting labnaw, maganda yun. Yes. Parang pasarsa na siya. Oo, sarso Pero talaga. tsaka nung time na po na pinatikim niyo po sa nanay niyo po, ibinenta niyo po na po ba siya? O Hindi, pa? Timano pinakuluan ko pang maigi. Ngayon, nung sinabi ng nanay ko na pwede na, saka ko siya binenta. Talagang, tsaka hindi pa naman sa, siguro nung time na nag-umpisa po si Sir Dennis, no? Talagang mahirap din. Oo. Kasi hindi naman sa halos lahat ng tao ay gusto ng Gusto ng dinugan. Saka hindi lahat ng tao mapiplis mo sa lasa ng Oo. dinugan mo. Hindi naman lahat kumakain. Hindi Oo, naman. pero ngayon tingnan mo, makikita mo sa kanilang place, napakalaki po ng Salandanan Kitchener. So, Yes. matanong ko lang din, sir, ilan na po ba ang kayang i-accommodate po ng Salandanan Kitchener? Siguro ko, sa ngayon, mag-extend pa tayo dito ng kainan eh. So, madami-dami rin, mga 150 to 100, kaya na siguro to pag na-extend natin. From speaking of doon sa, pumunta naman po tayo sa Salandanan Kitchen. Ano po ba yung talagang specialty ni ano po yung mga cuisine na binibigay niyo po sa mga mamimili po? Timano, yung bestseller namin talaga. Yung dinuguan, sinusundan ng kare-kare, mechado, bulalo, yan, yung mga yan. So mga Filipino cuisine po talaga. Pilipino yung mga talaga, kilala. oo. Mga kilala ng So, tao. talagang nag-focus po ang Salandanan Kitchener Sa Filipino sa cuisine. Filipino Yeah. style po ng pagluluto. Talagang gusto rin siguro nila, Sir Dennis, na iparamdam sa mga customer nila na talagang feel at home. Oo. Mga Yes. Salandanan Kitchener. Pag nga may napunta dito, para daw silang nasa piyestahan. Oo. Actually, para ka talaga. Parang nasa ganun talaga. Kasi meron silang bubutay. Yes. Talagang marami pwede pong pampamilya. Pampamilya. Oo. Barkada. Pambarkada. So, sir, dun sa mga bawat menu niyo po, ilang kaldero po yung nauubos? Sa kare-kare, malaki yung kaldero namin ng kare-kare eh. 4 hanggang 5. Yung pinaka-giant na kaldero ng kare-kare. Sa dinugaan, 12 to 13 niya. Sabi ko kanina, sa mechado yung kawa namin, nakakatatlo kami. So, sa bulalo, itong ganito, 3, minsan 2, yung pinakasabaw niya. Tapos, yung sa chicken namin, yung lechong manok namin, 400 to 500 a day. Mm-mm. Tsaka balita ko, ang Salandanan Kitchener, yung ino-offer po nila na fried chicken lechon, Lechong manok, lechon manok ay napakamura. Okay. Talagang napakamura, sulit. Buy one, take one siya. For only 350 pesos. May 2 buong manok ka na. Mhm.
Dalawa. Oo, pero pag isa lang po, magkano po yun? 180 lang. Ang isa. Mura, di ba? Mura Sa talaga. mga kasama natin dito, ay, mura. Kaya yung mga gustong pumunta po ng Salandanan Kitchenette, marami po kayo mabibili po dito. At napakamura, affordable, quality, talagang masarap. At saka napansin ko, hindi lang sila yung more on mga ulam ganon Oo. or marami rin silang pwedeng ibigay pa. Like katulad ng meron silang mga parang pasalubong center, Mga meron silang pastries, mga pastries, meron silang halo-halo, mga desserts. Yes, So tama. talagang kompleto sa regalos na talaga dito sa Oo, sa Salandanan Kitchenette. Tsaka partner, yung dinuguan nila, pwede mo partneran ng puto. Meron din po dito puto. sa May puto rin po ang Kitchenette. Salandanan Kitchen. Oo, talagang si mami po. Si mami niyo po ang gumawa ng puto. Hindi po. Bali yung sa pinsan ko po yon, yung pinsan ng pinsan ko, sila po yung nagawa ng puto. Dinideliver lang po dito. so talagang family Talagang talaga. complete package na din. Oo. Yes. So, matanong din natin partner, ilan na po ba yung staff? Kasi sa sobrang laki po ng Salandanan Kitchenette, ilan na po ba yung tinutulungan niyo pong staff ng Salandanan Kitchenette? Ang staff po natin ay ngayon ay nasa 30 na or 32 yata. Hindi ko po mabilang. Ganun pong kadami na ang pamilya ng Salandanan Kitchenette. Opo. Yeah. Talaga makikita mo partner, no? Makikita mo sa Salandanan Kitchenette, may makanya-kanya silang station. Yes. Na makikita mo, mayroon siguro doon na doon sa part na yun. Ano po ba yung Sisig, lechon, chicken inasal. Yes. Chicken Meron silang inasal. bulalo station, kare-kare station. Kanya-kanya, oo. Yung nasa likod natin Yes, na At yung bulalo, oo. Kasi nasa unahan po, yun yung mga... Ay, mga, Lechon, yung mga mga lechon. dinugan, kare-kare, at Yes. mechado. Ayun yung nasa. Ang dami talagang pagpipilian dito kung talagang gusto mo ng Filipino food. Pumunta ka sa Salandanan Kitchenette. Talagang Lahat. lutong bahay, Oo, lutong ano, no? bahay. Yes. Talagang mamaya matitikman natin kung gaano ba kasarap ang Yes. produkto ko ng Kung bakit binabalik-balikan. Oo, bakit sinabalik-balikan? Bakit pinipila-pilahan? Kasi Magmula partner, noon, oo, no? talagang pag galing dyan, siguro simula din sa kariton nila hanggang dun sa pakalampas kay sa store ni Chef Arby. Talagang napakadami. Siguro partner, sa pagbabalik natin ay ipakilala na natin ano ba ang mga pinagmamalaking pagkain ng Salandanan Kitchenette. yes. Pagpabalik po ang My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Nagbabalik ang My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ayan partner, nalaman na natin yung ibang tungkol sa Salandanan Kitchenette. At may nakalimutan tayong partner na Yes. itanong, So sir, bakit po ba Salandanan Kitchenette? Ang Salandanan Kitchenette ay sa family name namin, na Salandanan. Oo. Ang unique ng Ay, kala ko talagang may meaning yung Oo, Salandanan. Salandanan. Yung pala ay family name po ang Salandanan. Salandanan. Doon po nagmula ang pangalan na Salandanan. Salandanan Kitchenette. Tsaka ang unique niyang pakinggan. Oo, talagang Yes. walang Walang makakagaya. katulad, yes. Kung Family siguro name eh. makakagaya nila kamag-anak lang, di ba? So, partner, proceed na tayo sa kanila mga pinagmamalaking Yes. pagkain. So, partner, umpisa muna tayo. Napakamakulay, di ba? So, Oo. dito, mag-uumpisa tayo dito sa papakilala ko. Yan ang beef mechado ng Salandanan Kitchenette. Ang beef mechado ng Salandanan Kitchenette ay luto sa parang may pagkaburkon. May mga atay ng baka namin. Doon namin hinango ang pagluluto niya. So, sir, ganyan po talaga, pagka, kunyari, ay in-order ko siya, hindi po to vlogger or what, ha? Ganyan po talaga ang Serving. Yan talaga serving ko ng Yes. Lahat po yan ang servings niya. So, pwede po ba natin malaman kung magkano po yung beef mechado? Ang ganyan kalaking beef mechado is 270. Mura. 270. Oh, hindi. Tsaka siya, partner, yung pinakatab niya ay hindi ganito kanipis. Hindi ganito kanipis. Talagang makapal po ang Yes. serving po doon sa tab ng ng Hindi ka na mechado. hindi ka na mag-worry kung mag-leak ba or Oo. masisira. So, partner, tikman mo bago, itikman mo muna yan bago ipapakilala ko ang iba. So, ano po ito? Yan po ang kare-kare ng Salandanan Kitchenette. Kare-kare overload. Opo. Talagang overload. Kita mo pala. For 240 pesos, meron na po kayong kare-kare overload. 240 pesos. Ganito na rin po, kakapal. Yes. Ang tab nila, Talagang hindi po tinipid. Punong-puno. Talagang punong-puno. Malinamnam. Talagang lasa mo yung beef.
Yes, yung atay po, no? May, Oo, kaya, may atay alidam siya. lang gawa ng Lutong atay. morcon kasi siya. Kaya ganun. Galing. So, ito po Kakaiba. sa kare-kare niyo po ay talaga nakahalo na rin po yung gulay ito po. Yung gulay, oo. Pero yan, pag isa-serve, naka-separate yung mga gulay niya. Talagang half cook lang. Half cook cook lang. lang. Oo, kasi pag labog, Hindi rin maganda po. Hindi po maganda. No? Pero ano po yung nasa ibabaw po ng Lechong bagnet natin, saka lechong belly. Oo. Yung pinaka-toppings niya. Talagang halo May po tripe siya. rin siya ng baka, yung tuwalya ng baka sa loob. Saka, ano. So sa kare-kare niyo po, ano po yung option po? Kunyari po, may mga kanya-kanya po ba na kunyari, Meron tayong kari-kari tuwalya lang na worth 100 pesos. Meron tayong tuwalya kari-kari bagnet Yes. for only 160 pesos. Meron tayong kari-kari belly for only 180 pesos. At yan nga yung overload, pero may mas malaki pa dyan, yung aming mega overload na kari-kari. magkano naman For po yan? 300 pesos. Diba? Konti lang yung difference. Hindi, Doon ako malaki sa talaga yun, oo. Mega. Yes, umano ka na. Oo, talagang mega ka na. Tsaka hindi, toppings na Alam mo hindi naman, na no, tinipid. napaka, itsura pa lang creamy na, di ba? Oo. So, titikman natin kung gaano ba ka-creamy ang kare-kare ng salandanan. Yes. And sir, tanong ko lang po, since sabi niyo po ay una niyo po ang family recipe po yung sikat niyong dinuguan dito sa Salandanan. How about po the other katulad po nito, family recipe din po ba siya? Lahat yan ay sa akin na yan, yung recipe na yan. Timano, ako na nag-isip niya, pati sa kare-kare. Yes. Ang inano ko lang yung sa dinuguan, talagang yan, sa amin, sa pamilya na. Yes, talagang ano. Sir, Talaga. dito po sa kare-kare, ano po yung mga pinagpipilian po mga sausaw, ano ba to? Alamang, saka yung crushed peanuts natin. Pwede, Oo, pwede mo rin lagyan ng chicken oil. Kung talagang pwede mong lagyan, pwede rin Talagang yan. nakahiwalay din po siya. Pwede mo i-customize. Oo, nasa sayo kung anong panlasa gusto mo. Pero kahit walang alamang yan, malasa Masarap na pa talaga rin. yan. Pero kumuha rin ako ng konting alamang kung ano ba yung lasa ng... Oo, ipagko-compare mo kung ano. Kung ano ba yung magka-complement ba yung alamang doon sa kare-kare nila. Mm. So, tikman na natin. Malambot. Ang sarap. Speechless siya. Ang Oh, sakto lang yung alamang nila, hindi sobrang alat. Alat. Yes. Hindi siya nag-overpower Power dun dun sa sa- kare-kare. Kare-kare, sa creaminess ng kare-kare. Paano naman yung creaminess? Nandun ba yung creaminess partner? Oo, pati yung 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 peanut, Peanut, niya, oo. talagang malalasa mo lahat, pati yung gulay, nagko-complement na rin doon sa lasa ng kare-kare. Talagang pantay na pantay. balance. Balance. Perfectly Magaling. balanced. Magaling. So, yes po. Dito naman po tayo sa inyong bulalo. Bulalo, oo. Yan. Ang bulalo natin, yung kaldo niya, yung pinaka-kaldo. Ang pinakuluan natin yung beef shanks mismo Yes. May laman yon, yung may mga bone marrow. Pinakuluan natin, yun ang ginawa nating kaldo. Nang ilang oras po? Mga 3 mahigit ang kailangan mo dyan para makuha mo yung lasang yun. Yes. Unlike, hindi ko naman sinisiraan yung pero unlike doon sa iba, powder na lang eh. May natitikman ako, powder talaga ginagamit. Tsaka Galing. yung iba siguro, tinipid nila yun sa pagpapakulo. Talagang yung sa beef, Yes. talagang lang, hindi masyadong quality. Pero yung siguro yung sa landanan, talagang lahat nga, sabi nga rin sir, may bone marrow, may beef Beef shanks. shanks, Yes. Talagang kompleto. Kompleto yan sa pagpapakulo. Yung pinakakaldo pa lang niya yun, may taba ng baka. Kaya talagang malasa yung kaldo pa lang. At saka nakikita ko siya, partner, yung gulay. Talagang makikita mo half-cooked lang din talaga. Kasi Oo. maluluto na siya sa init ng bulalo. No, kagaya niya, naluto na siya sa init ng bulalo. Yes. Oo. Tsaka Tsaka hindi ang kulay. Sa gulay partner ay hindi mo mabibilang yung Kasi sa iba, 2 Titikman ko. piraso, yung Baguio beans. Oo. Yung Tama Baguio ka. beans, talagang tipid lang po. Talagang eto sa Landanan Kitchenette, hindi po nila tinipid yung mga sangkap po ng kanilang mga bulalo at mga lutuin nila dito. So, may maliwagang kamay. Ayan. So, partner, siyempre, natikman mo na, kamusta naman ang lasa ng kanilang bulalo? Ang linam-nam. Hindi mo na Sobrang- kailangan dumayo ng Tagaytay. Sa Binyan City lang po, barangay San Antonio. San Antonio. Yes. 165. Manabat Street. Di ba kabisado ko? Dito lang din tayo sa Laguna, so kailangan pinupuntahan natin ang mga produkto po na meron po sa Laguna. Grabe ang Ayan. beefy niya.
Sobrang beef. alinamnam. Kasi ang sabi nga ni sir, may beef chunks dyan, may bone marrow. Kaya Talagang pinakuluan natin Oo. maigi yun. Yes. Kaya Talagang talagang matagal din lasang-lasa. po, Oo. paano po yung puyat po kayo na pagka... Hindi naman, may nagawa niya sa umaga. Papakuluan. So, yung timpla, kalimitan ako. Pero sa ngayon, medyo pahinga tayo sa katitikin. Hindi naman laging kailangan tumigil. Tama. At saka may Kailangan konti magturo-turo ka rin sa mga tao. Tsaka ano, kailangan na yung knowledge mo, pwede mo rin i-share sa... Yun, Pero number one. yung kailangan, pag sinare mo siya, yung mapagkakatiwalaan ng tao. Mm. Kasi hindi biro ang pagtatayo ng isang negosyo, tapos kukunin lang ng ganun-ganun lang, di ba? Oo. Napakahirap din ng ganun. Pepe, partner, hawak ko na ang binigay sa atin ng ating mahiwagang kamay. So, ipakilala na rin natin. Yan ang aming half chicken inasal. May kasama na siyang 2 rice, saka chicken oil, toyo mansile. Ooh, Saka ano magkano? yan ha? Pwede kang mag-ali soup dyan ng bulalo. May pre-soup po siya ng Oo. sabaw ng bulalo. Bulalo. Pero sa bulalo po, only rice po ba siya or... Hindi, Timano, ano per order talaga siya. Per serving, ano lang A siya. la carte na. Mm-mm. Pero yung, ito po yung serving na to, ito po yung Pinaka, one order po. oo. One order lang po yan. Opo. No, may laki di ba? Laki. So, talagang... Kumbaga siya, may dalawa siyang klase eh. May isang 150 at isang 270 na bulalo. Ito Ayun yung, yun. ang gusto ko sa ano nila, yung parang may spice. May spice sa May ano, ano may yan, hilab. partner. Yung may malalasahan ka, hindi mo alam kung ano yun. Yun yung sikreto nila doon. Galing. Talagang Mga malasa. magaling. Saka talagang bulalo, ang lasa. Oo. So, ito po yung half, Half chicken inasal namin. ang malaki. Oo. Pangatin ko ba ito? For only 120 lang yan ha. Oh, 120 lang yan. mga kasama, 120. May half chicken Chicken ka na. inasal. May Talaga, 2 rice. May 2 rice. Pakpak ba yan, tetapas? Ano? Oo. Isang Hindi. half talaga siya. Isang kalahati talaga. Kalahati Hindi talaga siya. tinipid po na sa landanan Mm. ng kanilang kitchen. At saka sa halagang 129, may half chicken ka na. Tsaka, May 2 rice. nakakatakam yung tsura pa lang. Oo. Actually. Ano siya, Mm. juicy. So, tikman ko para malaman nyo din. Kung ano yung sinasabi ko. So, partner, proceed ka na sa pangalawa. Ito po, ano po. Dito po pala, magkano po pala yung sa ano yun, sa bulalo nyo? 270 at 150 po yung magiging. Mm. Ito, sa 270 na po ito. Po. Ang laki. Ganda. Tapos, tsaka ano, ang kulay niya sobra. Kasi may meron kasi mga bulalo na parang ang blunt niya tingnan. Like parang hindi siya masyadong ano. Ito talagang beef yung itsura. Parang malalaman mo talagang yung broth ng beef. Gawa ng kulay. Yun, ang ganda. Ang nakakatakam siya tingnan. Dito naman po, Yan ang aming sisig bagnet. sisig. Oo. Sisig bagnet. Oo, sisig bagnet. Tapos yung pinaka mayonnaise niya ay may pagka Mexican dish na parang may pinaka taco sauce ang dating. Oo. So, yung sauce po nun, kayo rin po yung... Ako rin po yung Sisig gumawa. bagnet. So, Sisig kukomment siya. lang ako dito, partner, sa kanilang half chicken inasal. Talagang juicy. Ano yung lasa niya? Ano pa? May smoky. Oo. Nagkaano yung... Nalasa rin yung pagka-smoky niya. Yes. Tapos yung sauce niya is talagang masarap. Yes. Mamaya, tikman mo, partner. Haluan mo ng partner, yung chicken oil nila. Yung chicken oil niyo rin po, sa inyo rin po. Kami rin po yung gumawa niya. Paano po ba? Ang galing, di ba? Titikman ko yung chicken, nila, yung sisig bagnet nila. Kasi, partner. hindi ako kumakain ng sisig. Pero, di ba, nung nakampante ako, ang dami kasing variation ng sisig, di ba? May sisig, bango, sisig, May mga kanya-kanya kasi silang version na Yes. pero Ito ngayon lang ako tikman mo yung nakakita ng palandanan. sisig bagnet. Sisig bagnet. Tapos may taco sauce. Kaya may pagka Mexican ng lasa. May pagka-angs po, ganun. Yun yung unique nila, talagang yung pinaka-sauce nila, yun yung pinaka-sikreto rin nila. Kaya, Diyan. Talagang masarap. Parang ayoko na ituloy, kainan na lang tayo. Napakasarap po ng mga produkto mo ng Lansalandanan Kitchen. Talagang hindi tinipid. Talagang kaya pala. Kahit mura siya, hindi namin tinitipid. Oo, kaya pala binabalik-balikan kasi yung pinakalasa niya is hindi rin talaga bahala ka dyan. Hindi, walang ganun Hindi, po. walang ganun. Opo. Talagang malasa, juicy. Hindi mo siya hindi rin frozen. Opo. Talagang Hindi. fresh. Fresh yung mga manok Fresh natin. manok. Oo. Yes. Talaga nila. then, Paano po naman po sa mga manok po? May mga supplier po ba kayo? May supplier po tayo. Nanggagaling po ang manok natin minsan sa Bulacan, Bicol. alayo. Malayo po talaga. Kasi po yung manok natin is
0.9, 0.8. Wala siyang 1 kilo. So, kung may 1 kilo man, malaki, ibebenta pa rin natin yung as buy one, take one or sa inasal. Ang chicken inasal. Doon naglalaro yung timbang ng manok natin. Galing. Sulit. Tapos, Sulit na sulit. ito nagustuhan ko siya. May siya, kung ako bata, para siyang lasang pizza, ganon. Kasi ang ganda ng yung sauce nila, napaka-unique ng sauce, kasi Mexican sauce ata po ang ginamit ko. Bali, ginawa rin natin. Sila rin yung talagang nag-iimbento ng mga sauce na nilalagay nila sa pagkain nila. Talagang nakakasigurado kang malinis. Tsaka quality. Isa kasi luto ng ng sisig eh. Ang sisig, kalimitan, luluto sa sibuyas. Yeah. Siling, panigang. Opo. Tapos yun na. Sisig Yun na, na yun. sisig Sisig na. na yun. Yun na Siyempre, siya. sa salandanan po ay Maiba inahaluan naman. po nila ng Maiba, oo. nahaluan po nila yan ng twist. So, ito naman po. Iyan ang ating chicken horno. Kumbaga siya, tinawag kong chicken horno kasi sa oven siya niluto. Yung naikot sa rotisserie. Opo. So, iba lasa niya sa lechong manok na sa uling namin. Opo. Magkaiba sila ng marinade na ginawa So, ko. ano po dito yung sa horno, Sa oven? uling at sa oven, magkaiba po sila ng Ng lasa, process. ng process. Ng pagluluto. Pero same sila ng presyo. Pero ano po yung pagkakaiba nun sa oven at sa... Sa pagkamalambot, sa pagiging juicy, dito tayo sa oven. Pero kung gusto medyo smoky flavor na medyo may pagka-juicy, dito tayo sa uling. Ganun lang po yun. Opo. So, ito po yung sa uling. Opo, ayan po. Ito So, po. ito po yung... Literal na lechon manok. nalilito na ako sa... Nakakalito talaga. Pero parehas pong masarap yan. Oo. Opo. Ito po, ito po yung- Proceed ka dyan, tikman ko to, tikman mo rin yan. So, Ay, dito- tikiman tayo. Dito po pala, sir, magkano po sa sisig nyo? Bagnet? Sa sisig bagnet po natin ay 110 lang po. Oo. Yung ganyan kadami. 110 lang po yun. Opo. Sisig bagnet. Bagnet na. Tapos 110. Opo. Tapos sisig pa. Kinikita pa po ba sa landanan? Yung malit na kita lang po, basta marami, sapat na po yun. Mhm. Saka hindi, ano mo rin, kung siguro ako nagtatrabaho sa landanan kitchen, yung murang binibigay natin sa mga customer natin ay masaya na tayo doon. Kasi talagang binabalik-balikan. Makikita mo sila, doon sa landanan. Quality over quantity sila. Oo. Quality. Talagang yung lasa pa lang, babalikan mo rin. Tapos yung murang presyo ng landanan, kung wala na akong pera, yung pang 1 week lang, punta ka na dito. Dito ka na, oo. Talagang, Kaya hindi mo na kailangan magluto. Oo. tsaka yung sa buong manok pa lang, partner, no? Yung sa buy one take one nila or sa isang buong manok, talagang pwede mo na hanggang bukas kung nagtitipid ka talaga. Mas masarap pa to sa may mga pangalan. Seryoso. Kasi ang pag-ano namin yan, timano hanggang loob, tinuturok namin yung pinaka-pang-marinade. Tapos di kayo rin po yung gumagawa ng Ako rin yung marinade. gumagawa. Magkaiba sila, pero pare silang masarap. Dito po, sir, grabe yung sobrang juicy niya. Kasi tapos, alam mo yun, may pagka-chunk pa din siya. Tapos, ang madali lang siyang naghihiwalay. Malambot talaga. Malambot Oo, talaga malambot siya. talaga. Tsaka ang linamnam niya. Para siyang merong gata. Na, Saka para dito siyang, sa balat pa lang partner, tsaka yung hanggang sa buto, talagang lasa-lasa mo. Talagang natatakam na yung ating mga kasama. No? Talagang sarap. Hanggang sulit nga, hanggang buto. Ang kanina mga bano dito. Talagang, ay lasa. Makakalimutan mo na yung mga sasabihin mo eh. yeah. Ay na kailangan kasi minsan dinadayo ang store namin. Gusto ko pagdayo nila, talagang sulit lang pagdayo. Oo. Talagang hindi ka magsisisi. Kasi ang pangit naman nung pupunta ka dito. Uuwi para silang lang busog. Sa, diba? Uwi silang busog, uwi silang Masaya. Satisfied. Satisfied. Yes. Sa hanggang buto. Ayoko na magsalita. Dito naman, kain ka muna, partner. Dito naman tayo, sir. Yan ang ating lechon belly. So, pantamings din natin siya sa dinugan, kare-kare. Pero binebenta rin natin siya as per kilo. Ganyan, 1 kilo yan. Opo. Isang kilo na po ito. 1 kilo yan. Pero ang laki. Yan ay 800 pesos lang. Mm. Eh? Talaga, sir. 800 lang po yan. Hindi, ganyan saka siya. parang ang laki niya. Sobrang laki niya. Niya. Kasi yung iba hanggang dito lang eh. Mm-mm. Talagang ang laki, di ba? Yes. So, ilang oras naman po niluluto yung lechon 3 hours po hanggang 4. Depende po sa kapal ng pinakalaman niya. Kaya kagaya niya, mga 3 lang po yan. Pero yung nila, hindi
masyado mataba yung ano nila, yung lechon belly nila. Talagang sulit. Sulit, Yung ano siksik. niya. Oh, tingnan natin yung crispiness. Pakinggan. Talagang ASMR siya. Oo, 3 hours ba naman lutuan? Ewan ko na lang kung hindi ko mahilig. Sa ganyan pong katagal na pagluluto, mga ilan po yung pinaprepare nyo kada araw ng lechon belly nyo? Ngayon, nakaka-10 kami, mahigit. Kasi pag hindi naman ako masyado nagbebenta ng belly, pag may gusto lang. Opo. Oh, kunyari, may okasyon yun na ano sila. Pero siguro sa future, magbebenta na talaga ako niyan ng sobra-sobra. Gagawa na ako ng sobra. Magbenta ka, sir. Talagang ano po kayo, per order? Per order po kami, Timano. Minsan, pag nagwa-walking, gusto ng belly at Meron kaya naman pa po. naman, meron, Meron pa. bibigyan po na. Pero meron din po ba sa landanan? Kunyari, gultuhan po yung order ko ng ganito. Kailangan po ba may reservation fee? Opo, kailangan po yun. Kasi nangyari sa amin dati, wala. Hindi kinuha. Cancel daw, parang gano'n. Oo, kasi mahirap naman kasi buhay pati ngayon. Wag ganon. Kung talagang gustong in-order nyo, kunin nyo. Kasi pinaghirapan din to ng mga tao. Tama po. Niluluto rin to. Ilang oras din to pinaprepare. So Yes. yung pang ano po dito sa loob, kayo rin po yung nag-ano. Opo, meron po siyang tanglatya, lemongrass. Tinanggal ko lang po. Pero partner, yung balat pa lang, malasa na. Tsaka crispy. Halata naman. Oo, talaga, talaga natatakam na yung mga kasama natin. Tapos po dyan, sir, tanong ko lang po, saan po kayo kumukuha ng stock po para po sa mga... Doon sa ninang ko, Timano. May ninang nga kasi ko, nagtitinda siya ng mga ganyan. Talagang supporting talaga, family talaga, no? Nandito naman yung kung saan sila nakilala partner. Mamaya Try mo. partner yan. Ipa-partner mo siya. Oo, ipa-partner ko dito. So, ito po yung sa kanyang pinsan Sa sa pisang, opo. Yes. Ito po yung kanilang puto. Puto, opo. So, ang puto po nila is talagang... Mini puto kayo. Oo. Mini puto. Mini puto. Siguro natikman na rin ang team natin to kanina. Pero partner, alam mo bang umorder kami ng 3 order ng buy one take one. Pang-ulam na natin yung kinabukasan. Tingnan mo So, partner, ang laki ng maliit na hindi, puto, fluffy. pero laki ng Malambot cheese. na rin Hindi siya. tinipid sa cheese. Di ba? Tapos ngayon, try mo na siya sa dinuguan. Dinuguan. So bago ko tikman ang kanila o isang sautong puto sa dinuguan, ipakilala muna natin partner. Dito po sila nag-umpisa. Yes. Ang sa Landanan Kitchenette ay nagsimula sa kanila Dinuguan. dinuguan. So, ito po. Ayan po. Ang dinugan po natin ay Timano. Sabi ko nga sa inyo, kailangan yan ay lutong-luto. Yung gantong kalaki po is 250 lang. Pero mas may malaki pa po tayo dito, yung mega overload na dinugan. Meron din mega overload. Sa No? mega overload na dinugan, meron po yung lechon belly, pisngi ng baboy at ulo ng baboy, at meron siyang lechon bagnet, meron siyang chicharong bulaklak. Overload na Ayun po yun, sa mega overload natin, worth 300 pesos lang po. Dito po sa overload, meron niyang lechon belly at crispy bagnet po. Oo, makikita mo partner talaga, hindi talaga siya sabaw eh. Talagang Sarsa hindi lang sabaw, talaga siya. talagang apaw talaga sa, Yes. sa pagka-overload. Talagang, hindi po ba nakakahib? Yun nga po putok-batok ang pagkain natin. Opo. Pero yun ang gusto ng mga Pinoy. Oo, yun ang gusto ng Pinoy, pero dapat disiplinado ka sa sarili mo. Disiplinado ka lang dapat kumain. Oo. Kung gusto mo makatikim, tikim lang. Oh, mas, Kung talagang... tsaka mas sarap din high talaga blood ka. kumain. Oo, pero sa Pilipino kasi ngayon, talagang hilig na talaga ng Pilipino kumain. Kumain. Ayun talaga natin. Yun yung family bonding ng mga Pilipino. Talagang sabay-sabay kumain. Oo, tama. So, Yes. tikman natin, partner. Ayun yung bestseller ng Ito Salantana. yung pinaka-bestseller po ng Salandanan Kitchenette. At dito rin po sila nakilala. Yes. Dito okay lang po ba? Ayan. Okay lang. Partner pa dito. Yan. Titigman ko lang. Ito po ang kanilang puto. Kasi ito, nakasanayan po ng Pilipino na ipag-partner po yung puto Puto at at dinuguan. Yan. Tikman muna natin ang solo yung dinuguan. Kumusta? Lutong-luto. Yes. Tapos yung ano niya, yung lasa, pantay lang yung asim, yung alat. Talagang nagka-compliment. Paminta. Lahat talaga ano siya, yung anghang niya tama lang. Subok na kasi. Talagang
sa sobrang tagal po ng sa landanan. Talagang master na. Perfect na. Perfect na. Na perfect na. Pagluluto. So, tingnan na natin. Perfectly balanced yung mga ingredients ng Mm. dinuguan. Kumusta? Ang sarap. Wala ka na talaga masasabi dito kundi ang sarap. Talagang kung gusto niyo po tikman yung mga produkto po ng Landanan Kitchen, ay pumunta na po kayo dito sa 165 Manabat Street, San Antonio. Binyan, Laguna. Mm. Dito niyo po matatagpuan ng Landanan Kitchen. Opo. So, Sir Dennis, meron pa po ba kayong planadong idadagdag po sa mga produkto Opo, ng ma'am. Landanan? Siguro, hindi naman ganun kadali. Kailangan pinag-iisipan natin bawat ano. Ang pinakamahalaga sa binebenta mo, kung hanggang sa tatagal yung pagkain. Hindi kung hanggang ngayon lang. Opo. Kung kailangan ma-maintain na masarap talaga, gawin mo, ilagay mo sa menu natin. Ganun yung mindset ko. Iniisip ko pa kung ano isusunod nating ilagay. Pero marami pa po tayong mga bagong menus. Oo. May- Siguro may mga, meron din po ba kayo mga ino-offer na mga promo po sa Landanan? Siguro yung mga party trays lang, mas makakamura sila pag nag-party trays sila. If ever na may occasion sila, Yes pwede po. yun. So, Sir Dennis, ngayon na rin po yung pagkakataon namin. Nahingan kayo ng advice para po sa mga gusto rin po magtayo ng business na katulad niyo po. Hindi naman tayo ganun kagaling na negosyante, pero eto lang ang kaya kong sabihin. Bago ka mag-umpisa ng negosyo, hindi mo titignan, hindi mo iisipin kung hanggang saan yung negosyo mo. Ang lagi mo tatandaan at iisipin kung hanggang saan ka. Kasi yun ang mahalaga. Yes. Kasi pag napagod ka, pwede ka mapagod. Pero Normal. tatanong mo sa sarili mo, hanggang saan ba ako aabot? Baka mamaya, 2 taon, umayaw na ako, 1 taon, umayaw. Hindi. Yes. Bago mo isipin ang lahat, tanong mo muna sa sarili mo kung kaya mo. Kaya mo. Yun lang. At kung saan ka nadapa, doon ka babangon. Tama. Tsaka partner, huwag kang mawawalan ng pag-asa hanggat meron kang pagkukuha na ng pera or gusto mong magnegosyo. Yung pangarap mo sa buhay na ganito, magkaroon ng negosyo, tuparin mo. Walang nagsisimulang negosyo na malaki agad. Yes. Laging maliit lang. Nagsimula. Yes, tama. Nagsimula si Sir sa pagiging banda, di ba? Tapos tingnan mo yung narating ni Sir ngayon. Siya yung talagang Siya na yung owner ng Landanan. Yes. Tsaka partner, pagsisikap lang din yan. Talagang may tiyaga. Oo, diskarte. talagang sinikap namin mag-asawa. Katulong ko lagi asawa ko sa lahat. Ayan, shoutout po kay ma'am. Talagang napakasipag din po ni Sir Dennis, no? Napakaswerte niyo rin po. At swerte rin po, Sir Dennis, sa inyo. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Talagang sinusuporta. Yan lang din ang sikreto sa Yes. isang negosyo. Kailangan Nagka- suportahan. At saka nagkakaunawaan din Oo. talaga. Siguro partner, ito na rin po yung pagkakataon na imbitahan niyo po yung mga ating mga manonood ng biyahe tayo na pumunta po dito sa Landanan. Mga kabiyahe, maaari nyo po ako nindayuhin dito sa Landanan Kitchenette. At sigurado naman po ako, hindi ako mapapahiya sa mga pagkain ihahain ko po sa inyo. Located lang po ang store namin sa 165 Manabat Street, San Antonio, Binyan, Laguna. Very wasteable naman po ang aming lugar. I-type nyo lang po ang Landanan Kitchenette at dadalhin na po kayo dito. Ang operating hour po namin is 9 a.m. to 11 p.m. Everyday po iyon. At meron po, sa mga more inquiries po, meron din po bang Facebook page sa Landanan Kitchen? Yes po, meron po tayong Facebook page. May admin po tayo doon, may sasagot sa inyo. I-type nyo lang sa Landanan Kitchenette, pwede na po kayo mag-message doon. Any question po, nandun po, pwede po magtanong. Pwede rin po kayong bumili doon through online. May mga rider po tayo, ang Binyan Habal Boys. Opo, shoutout sa inyo. Ayan, meron din silang delivery. Opo. Lahat po yan. Lahat po yan, opo. Sakop po ng Landanan Kitchen. Pa. Kung po magpa-delivery, agad-agad sasagot po ang Landanan Kitchen at pag-inquire lang po kayo sa kanilang FB page sa Landanan Kitchen. Yes. Ayan, partner, no? Maraming salamat po, Sir Opo. Dennis, po Thank sa you po. pagtapos po sa My TV6 biyahe tayo. Abangan niyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy, Apo. At ako naman ang inyong kabiyahe, Buddy Robbie. At ito ang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi.